Ang pagpapakasal daw ay hindi kagaya ng isang mainit na kanin na kapag isinubo mo at napaso ka, ay madali mo lamang mailuluwa. Ito'y isang panghabang buhay na commitment kasama ang taong pinili mong maging kabiyak ng iyong puso. Ang pag-aasawa ay hindi puro kasiyahan. Hindi ninyo maiiwasang dumaan sa napakaraming pagsubok at problema. Nasusubok kung gaano katatag ang inyong pag-ibig. Ngunit paano kung ang maging problema mo ay ang iyong mismong asawa? Magagawa mo pa rin bang makasama siya habang buhay kung nabibingi ka na sa sigaw ng kanyang pagmamahal? Dear Papa Dudut, hindi ko inakala na darating ako sa point ng aking buhay na magagawa kong isulat ang kwento ng aking asawa. Siguro talagang desperado na ako na muli kaming maging maayos at umaasa ako na makararating sa kanya ang sulat kong ito. At sana'y maramdaman niya na sincero ako sa paghingi ko ng tawad sa kanya. Itago niyo ako sa pangalang Seb. Ang aking ikukwento ay tungkol sa aming mag-asawa na si Alice. Kagaya ng mga normal na love story, ay nagsimula kami bilang strangers. Nagkakilala kami noon dahil sa kaibigan ko. Bali single ako ng time na yon at kakabreak ko lang sa isang long-term relationship. Hindi na kami nagkakasundo ng ex ko, kaya nag-decide siya na tapusin na ang lahat sa amin. Dahil sa matagal na kami, ay nakikita kong siya na ang pakakasalan ko. Pero hindi ganoon ang nangyari. Masyado kong dinibdib ang breakup namin at kahit ilang buwan na ang nakalipas, ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Hanggang may kaibigan ako na kinausap ako at may number siyang ibinigay sa akin. Kilala niya raw yon at kagaya ko ay broken hearted din. Nung una ay hindi ako interesadong kilalanin na nagmamay-ari ng number na yon, Papa Dudut. Umaasa pa kasi ako na magkakabalikan kami ng ex ko. Until isang araw, wala akong ginagawa at naiinip ako sa bahay. Naalala ko yung cellphone number na ibinigay sa akin ng kaibigan ko at tinawagan ko siya. Isang babae ang sumagot. At nagtatanong siya kung sino ako at paano ko nakuha ang number niya. Sinabi ko naman sa kanya ang katotohanan at natawa siya kasi kilala niya rin ang kaibigan ko. Nagkausap daw sila at ang sabi nito sa kanya ay meron nga itong ipapakilala sa kanya. Naging magaan ang unang beses na pag-uusap namin at nagpakilala na siya sa akin. Siya na si Alice, Papa Dudut. Sa phone ay napakalambing ng boses ni Alice. Napakasarap pakinggan. Pati ang pagtawa niya ay sobrang hinhin. Kaya kahit na hindi ko pa siya nakikita ay parang alam ko na kaagad ang itsura niya. Sa imagination ko, Papa Dudut, ay napakaganda niya at siya yung tipo ng babae na hindi makabasag pinggan. Ganon ang navivisualize ko kay Alice. Ibinigay na rin ni Alice sa akin ang Facebook niya at naging friends kami noon. Nang makita ko ang pictures niya ay nasabi ko na hindi nga ako nagkamali. Maganda nga siya, Papa Dudut. Maputi ang kanyang balat. Ang totoo ay nakaramdam agad ako ng pagkagusto sa kanya. Kahit sa picture ko lamang siya nakikita noon. Makalipas nga ang ilang buwan ay nag-decide kami ni Alice na mag-meet na. Kumain lang kami noon sa labas. Nag-usap ng tungkol sa aming mga sarili. Getting to know each other, parang ganon. Mas humanga ako kay Alice kasi nalaman ko na independent siya pero tumutulong pa rin sa kanyang pamilya. May sarili na siyang bahay ng time na yon na hinuhulugan niya every month. Naglakas ng loob na raw siyang kumuha ng bahay kasi kahit babae siya, ay mas okay daw na meron siyang sariling bahay, Papa Dudut. Sabi ko sa kanya, ang galing naman niya.
Kasi ako kahit regular na ang trabaho ko ay wala pa rin akong lakas ng loob na kumuha ng sarili kong bahay. Sa bahay ng parents ko pa rin ako nakatira. Wala naman daw problema sa ganon. Huwag ko raw pilitin ang sarili ko sa mga bagay kung hindi pa ako handa. Magkaiba naman daw siguro kami ng sitwasyon. Siya raw kasi ay kumuha talaga siya ng sariling bahay kasi hindi niya nakakasundo ang bagong asawa ng tatay niya. Kaya para makaiwas sa gulo ay siya na raw ang nag-adjust. Sa mga sumunod na pagkikita namin ni Alice ay naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Komportable na kaming pag-usapan ng mga mas personal na bagay kagaya ng aming failed relationship. Ikinuwento na niya sa akin ang nangyari sa kanila ng ex niya. Naghiwalay sila kasi nag-cheat ang ex niya sa kanya. Kaya galit daw siya sa mga cheater kasi ganoon din ang tatay niya. Nasira kasi ang family nila dahil sa nagloko ang father niya. Nabanggit din sa akin ni Alice na kung sakali napapasok siya ulit sa isang relationship ay sisiguraduhin niya na hindi na siya babagsak sa isang cheater. Hindi na raw niya kayang makatagpo ulit ng lalaki na sa una lang okay. Tapos kapag nagtagal ay maglolo ko na. Malaking damage daw ang iniiwanan ng ganon sa isang tao. Kasi kukwestiyonin nito kung meron ba siyang pagkukulang kaya naghanap ng iba ang partner niya. Nang mas makilala ko si Alice ay mas lumaki ang pagkagusto ko sa kanya, Papa Dudut. Ang dami niyang katangian na talagang bumihag sa akin. Isa na roon yung pagiging malambing at malumanay niyang magsalita. Hindi lang pala siya sa phone ganon kundi maging sa personal din. Naisip ko na kung ganong klase ng babae ang mapapangasawa ko ay parang magiging peaceful ang marriage life ko. Lumaki kasi ako sa isang pamilya na palagi nagsisigawan ng nanay at tatay kapag nag-aaway. Kaya pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ako makakapag-asawa ng babaeng palaging nakasigaw o sa madaling salita ay isang bungangera. Sa pagtagal pa ng pagkakakilala namin ni Alice ay nakaramdam ako na mahal ko na siya. Hanggang sa naglakas loob na akong manligaw sa kanya kahit na hindi ako sigurado kung sasagutin ba niya ako. Ganoon naman talaga sa panliligaw, Papa Dudut. Parang sugal. Hindi mo malalaman kung mananalo o matatalo ka kung hindi ka marunong sumugal. Worth it naman ang pagsusugal ko kasi makalipas ang ilang buwan ay sinagot na ako ni Alice. Isa yon sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko, Papa Dudut. Natuwa rin yung kaibigan kong naging daan para magkakilala kami ni Alice. Ang sabi niya alam niya na magugustuhan namin ni Alice ang isa't isa. Kaya gumawa talaga siya ng way para magtagpo kami. Dahil sa alam ko na ang ayaw ni Alice ay alam ko na kung paano siya i-handle. Hindi ko ipinaparamdam sa kanya na maghahanap ako ng iba. Kasi alam ko na ayaw niya sa cheater. Isa pa ay wala rin naman akong planong magloko noon kasi mahal na mahal ko si Alice. Hindi ko siya kayang saktan at lokohin. Ilang buwan bago mag-isang taon ang aming relasyon ay nabuntis ko si Alice, Papa Dudut. Sa totoo lang ay wala yon sa plano namin. Siyempre gusto rin namin na bago kami magkaroon ng anak ay makasal muna kami. Pero dahil nandun na yon ay pinanindigan na naming dalawa. Ginawa namin yon kaya dapat ay hindi na kami nagulat sa mga pwedeng mangyari. Saka alam ko naman na doon din kami darating. Medyo napaaga nga lang, Papa Dudut. Natanggap naman ng pamilya ko ang bagay na yon at ganon din sa side ni Alice. Ang nanay lang niya ang kinausap namin. Ano na ang plano ninyong dalawa? Tanong ng nanay ni Alice sa amin. Kung papayag po sana kayo ay napag-usapan na po namin ni Alice na magpakasal na kami bago pa siya manganak. Tugon ko. Bakit naman hindi ako papayag? Kung ako ang tatanungin ay ganoon ang gusto kong gawin ninyo. Maraming salamat Seb kasi pananagutan mo ang anak ko. Sana'y huwag mo siyang sasaktan. Maging matatag kayong dalawa dahil hindi sa lahat ng oras
ay puro kasiyahan ang pag-aasawa. Marami kayong problemang pagdadaanan, tura ng nanay ni Alice. Minadali na namin ni Alice ang pagpapakasal, pero kahit na madaliin ang lahat, ay sa simbahan pa rin namin piniling magpakasal, Papa Dudut. Napagkasunduan namin ni Alice na sa bahay na niya kami manirahan para magkasama na kami palagi at ma-experience namin ang buhay na mag-asawa. Sa una ay medyo mahirap pero lahat naman ng bagay ay kayang pag-aralan. Pero kung merong nakapagpapasaya sa akin, yon ang gigising ako na si Alice ang una kong makikita sa umaga. Isa rin ang napakagandang bagay na dala niya ay bunga ng aming pagmamahalan. Ilang buwan bago dumating ang kabuwanan ni Alice, ay nag-leave na muna siya sa kanyang trabaho. Yun na rin kasi ang advice ng doktor. Dahil mag-isa lang si Alice sa bahay ay nakiusap kami sa nanay niya na baka pwedeng doon muna siya para meron kasama si Alice. Hindi kasi pwedeng mabantayan ko si Alice ng 24/7 dahil meron akong trabaho mula umaga hanggang gabi. Pumayag naman ang nanay ni Alice na ipinagpasalamat namin. Makakampante na ako kahit nasa trabaho ako. May mga araw na nagiging masungit si Alice na dati ay ipinagtataka ko. Pero ipanaliwanag sa akin ng nanay niya na ganun daw talaga kapag buntis. Pabago-bago ang mood ng isang babae dahil sa maraming pagbabagong nangyayari sa katawan niya. Kaya intindihin ko na lang daw si Alice kapag nasusungitan ako. Mas nalakihan ko pa ang pasensya ko nang malaman ko yon, Papa Dudut. Hindi pala talaga biro ang pinagdadaanan ng isang babae habang nagbubuntis siya. Nanibago lang din kasi ako kasi hindi ako sanay na masungit si Alice. Kasi nakilala ko siya bilang mahinhin at mahinahon na babae. Dumating na ang araw ng panganganak ni Alice at wala ako noon sa bahay kasi nasa trabaho ako, Papa Dudut. Tinawagan ako ng nanay ni Alice nang nasa ospital na sila. Naglilibor na noon ang asawa ko at nagpaalam ako sa boss ko para makapunta sa ospital. Nasa tabi ako ni Alice habang naglilibor siya. At kapag sumasakit ang tiyan niya ay awang-awa ako sa kanya. Kung pwede ko lang sanang kunin lahat ng sakit na nararamdaman niya ng oras na yon ay ginawa ko na. Baby boy ang naging first baby namin ni Alice. Sobrang saya ko kasi lalaki talaga ang gusto ko na maging anak namin. Hindi na rin namin inalam ang gender ng baby noon kasi gusto talaga naming ma-surprise. Makalipas ang ilang araw sa ospital ay nakauwi na rin si Alice at ang baby niya. Hindi rin muna umalis sa bahay ang nanay ni Alice kasi hindi pa gaanong nakakabawi ng lakas si Alice. Kailangan din niyang maturuan sa pagpapaligo ng baby kasi medyo natatakot si Alice na gawin yon. 2 buwan pa ang pag-i-stay sa bahay ng nanay ni Alice bago siya umalis. Tuluyan na kasing nakarecover si Alice at natutunan na niya ang mga dapat niyang malaman sa pag-aalaga sa baby namin. Bumalik na rin ako noon sa pagtatrabaho kaya madalas si Alice at ang anak namin ang palaging nasa bahay. Simula ng mga anak si Alice ay napansin ko na nawala na siya ng time sa akin. Pero naiintindihan ko kasi kailangan niyang matutukan ng aming anak. Kaya lang ay naninibago pa rin ako kasi nasanay ako na sa akin ang lahat ng atensyon niya dati. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang masanay ng ganon kasi may anak na kami. Hindi na pwede yung dati na nasa akin lamang ang oras niya bukod sa trabaho niya. Isa pa sa napansin ko ay nabawasan na ang sweetness ni Alice. Minsan ay mainit pa ang ulo niya lalo na kapag meron siyang inuutos sa akin tapos ay hindi ko kaagad nasusunod. O kaya ay hindi ko nagagawa ng tama. Hindi na lang din ako nagsasalita kasi ang iniisip ko ay baka dahil lamang yon sa bagong panganak si Alice. Baka kapag nagtagal ay babalik na siya sa dati. Yung Alice na nakilala ko dati. Ang ginawa ko na lang ay ako na lang ang naging super sweet kay Alice. Palagi ko siyang pinasasalubungan ng paborito niyang pagkain sa tuwing galing ako sa trabaho. Para naman hindi na mainit ang ulo niya palagi, Papa Dudut. Kaya lang ay parang wala lang kay Alice sa mga effort na ginagawa ko.
wala pa ring pagbabagong nangyari. Madalas pa rin siyang mabilis uminit ang ulo. Hinayaan ko na lamang yon at mas hinabaan ko pa ang aking pasensya. Napabinyagan na namin ang aming anak at naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut. Nag-loan ako ng pera para roon kasi gusto kong mabigyan ng maayos at kahit papaano ay magandang binyag ang first baby namin ni Alice. Dahil sa kailangan kong bayaran ang aking niloan, ay naisipan ko na mas okay na bumalik na si Alice sa pagtatrabaho. Total ay ilang buwan na rin naman ang nakalipas simula ng mga anak siya at nakikita ko na nakabawi na siya ng lakas. Alam ko rin naman na hinihintay lang din siya ng pinagtatrabahuhan niya na bumalik siya. Alice, kailan ka pala babalik sa trabaho mo? Tanong ko habang kumakain kami ng hapunan. Baka hindi na ako bumalik pa, sagot ni Alice. Bakit? Na-fired ka ba kasi matagal ka nang hindi pumapasok? Tanong ko na may halong pagkagulat. Hindi naman, actually, pinababalik na nila ako. Ayoko na. Mas gusto ko na lang na mag-focus sa anak natin. Ayokong lumaki siya na pinapaalaga natin siya sa ibang tao, ang sabi pa ni Alice. Pero baka kapusin tayo ng pera kapag ako lang ang magtatrabaho. May niloan pa akong pera, hindi ba? Ang sabi ko naman. Mas importante pa ba ang pera kaysa sa anak natin, Seb? Medyo pasigaw na tanong ni Alice na kinagulat ko. Hindi na lamang ako sumagot. Tumahimik na lamang ako kasi nakasigaw na si Alice. Baka mauwi pa sa hindi magandang pag-uusap ang lahat. Ayoko rin kasi na mag-away kami ni Alice ng dahil lang sa pera. Nakuha ko ang point ni Alice pero medyo nakakatampo lang na may plano na pala siyang hindi bumalik sa trabaho pero kung hindi ko pa naitanong ay hindi niya sasabihin sa akin. Ang alam ko kasi ay babalik pa siya sa work niya, Papa Dudut. Nalungkot ako sa desisyon na yon ni Alice pero tinanggap ko na lamang. Ayoko rin siyang pinitin sa bagay na ayaw niyang gawin. Isa pa ay maganda rin talaga na lumaki ang baby namin na siya mismo ang nag-aalaga. Kaya lang, depende pa rin kasi sa sitwasyon ninyong mag-asawa. Kagaya namin ni Alice, mas kailangan namin ng pera dahil sa meron na kaming baby. Hindi ganun kalaki ang sahod ko sa aking trabaho at alam ko na kailangan na naming maghigpit ng sinturon para makasurvive kami ng aking pamilya. Isang araw ay nagkaroon ng lagnat ang baby namin. Grabe ang pag-aalala naming mag-asawa kasi yun ang unang beses na nagkasakit siya, Papa Dudut. Bumili agad ako ng gamot sa lagnat na pang baby. Gusto ko sanang umabsent para tulungan sa pagbabantay si Alice sa anak namin. Pero ang sabi niya ay kaya na niya. Basta huwag na raw akong mag-overtime para makauwi ako ng mas maaga. Nag-promise naman ako sa kanya na uuwi ako ng maaga at kung papayagan ako na mag-undertime ay gagawin ko. Habang nasa trabaho ako ay nilapitan ako ng isa kong katrabaho na si Alex. Sinabi niya na nag-aaya ang boss namin na mag-inom sa isang bar after ng shift namin. Pasensya ka na, Alex. Hindi ako po pwede. Kailangan ako ni Mrs. sa bahay kaya uuwi ako ng maaga. Pagtanggi ko. Grabe ka na pare. Palagi mo na lang kaming tinatanggihan. Nakakapagtampo na ha? Ganyan ka na simula nang mag-asawa ka. Naiiling na sabi pa ni Alex. Maintindihan mo rin ako kapag nag-asawa ka na. Pero sige, sasama ako pero saglit lang ako ha. Aalis din kaagad ako. Turan ko. Pagkatapos akong kausapin ni Alex ay tinawagan ko kaagad si Alice para sabihin sa kanya na nag-aaya ang boss namin na mag-inom. Ang sabi ko ay hindi na ako nakatanggi kasi nagtatampo na ang mga katrabaho ko sa akin. Pinayagan naman ako ni Alice basta umuwi raw agad ako. Medyo okay naman na raw ang anak namin, bumaba na kahit papaano ang lagnat. Sumama ako sa boss ko at mga katrabaho after ng trabaho. Sinabi ko na kaagad sa kanila na 1 oras lamang akong mag-i-stay kasi kailangan ako ng asawa ko sa bahay. Hindi na rin ako masyadong nag-inom para pag uwi ko ng bahay ay okay pa ako. Makalipas ang 1 oras ay nagpaalam na ako sa mga kasama ko.
Kinantsawan pa nila ako na masyado akong nagpapa-under kay Alice kasi natatakot daw akong umuwi ng late. Medyo natamaan ng ego ko kaya sinabi ko na kaya ko pang magstay ng 1 oras pa. Gusto ko kasing ipakita sa kanila na mali sila nang iniisip na under ako ng aking asawa. Nang matapos na ang 1 oras ay saka lang ako tuluyang umuwi. Habang nasa biyahe ako ay chinek ko ang aking cellphone at merong mga missed call mula kay Alice. Tinawagan ko siya ng ilang beses pero hindi siya sumasagot, Papa Dudut. Ang naisip kong reason kung bakit tumatawag si Alice ay baka nagagalit siya sa akin kasi hindi ako umuwi sa oras na pinag-usapan naming dalawa. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka ko kung bakit wala si Alice at ang anak namin. Tinawagan ko ulit siya pero hindi pa rin siya sumasagot. Mabuti na lamang at naisipan kong tawagan ang nanay ni Alice at sa kanya ko nalaman na nasa ospital si Alice. Tumawag pala si Alice sa kanya para sabihin na parang kinukumbulsyon ang anak namin. Siyang tumulong kay Alice na dalhin sa ospital ang anak namin, Papa Dudut. Inalam ko kung nasa ang ospital sila at kahit medyo lasing ako, ay pinuntahan ko sila roon. Nang makarating ako ng ospital at nakita ko ni Alice, ay nakita ko na may galit sa mukha niya. Nilapitan ko si Alice at tinanong kung kumusta na ang anak namin. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Sa tingin mo matutuwa ako? Sigaw ni Alice. Wala na siyang pakialam kahit na may ibang tao na nakakarinig sa kanya. Sorry. Hindi kasi ako pinaalis ng mga kasama ko. Nasa bag ang cellphone ko at nakasilent kaya hindi ko napansing tumatawag ka pala. Sabi ko. Sa tingin mo, may magagawa pa ba yung sorry mo? Seb, alam mo may sakit ang anak mo, pero mas pinili mo pang mag-inom. Patuloy na sigaw ni Alice. Huwag ka namang sumigaw, nakakahiya. Turan ko. Nahihiya ka na malaman ng iba ang ginawa mo? Pero sa amin ng anak ko, hindi ka nahihiya? Malakas na sabi pa ni Alice. Sorry na nga. Ang sabi mo ay medyo okay na si baby nung huling nagkausap tayo. Ang sabi ko. Medyo lang, pero hindi pa talaga siya okay. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala nung tumitirik na ang mata ng anak natin. Tapos wala ka sa bahay. Ang naiiyak na wika pa ni Alice. Kagaya ng palagi kong ginagawa kapag lumalakas na ang boses ni Alice ay tumatahimik na lamang ako. Lalo na at wala na kami sa bahay namin ng time na yon. Papa Dudut. Nahihiya na talaga ako sa mga taong nakakarinig sa amin. Baka isipin nila na napakawalang kwenta kong tatay kasi mas pinili kong mag-inom kaysa bantayan ng anak kong may sakit. Sa totoo lang, nakampante kasi ako nang sabihin ni Alice na medyo okay na ang anak namin. Sa kabilang banda ay hindi ko rin masisisi si Alice kung bakit binulyawan niya ako sa ospital. Kasi natakot siya sa pwedeng mangyari sa anak namin. Kaya lang nami-miss ko rin talaga yung dating si Alice. Yung hindi sumisigaw. Yung mas pinipili na maging mahinahon kahit pa nagagalit siya sa akin. Yung kalmadong magsalita. Parang sa isang iglap ay biglang nagbago ang lahat sa kanya. Parang naging ibang tao na siya, Papa Dudut. Isang araw na na-confine ang anak namin sa ospital. Umuwi na rin kami sa bahay namin, hindi pa rin ako pinapansin ni Alice. At napakatipid na mga sagot niya sa akin kapag meron akong tinatanong sa kanya. Kaya alam ko na galit pa rin siya sa akin. Gusto ko man siyang suyuin at kausapin, ay mas pinili kong hayaan na lamang muna si Alice hanggang sa humupa ang galit niya sa akin, Papa Dudut. Pero inabot na ng 1 linggo ay hindi pa rin nagbabago ang pagtrato ni Alice sa akin. Hindi na rin ako nag-reach out sa kanya kasi ang palagi kong iniisip ay baka magalit siya sa akin. Kahit ang gusto ko ay magkaayos kami. Nagkausap kami ng isa kong katrabaho na may asawa na rin at isang anak, si Paulo. Tinanong ko siya kung biglang nagbago na rin ba ang ugali ng asawa niya after nitong mga anak. Ang sabi ni Paulo ay hindi. Kung ano raw ang asawa niya bago ito mabuntis ay ganon pa rin ito kahit na nanganak na ito. Kaya mas lalo ako nagtaka kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago sa ugali ni Alice.
May mga pagkakataon din na naiisip ko kung mahal ba ako ng asawa ko. Baka kaya gano'n na siya sa akin ay dahil sa hindi na niya ako mahal. Kagaya noong una. Palagi na lang kasi siyang nakasigaw sa akin na para bang palaging mali ang mga ginagawa ko. Alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang mali kaya ganon ang tampong nararamdaman ko sa aking misis. Si Paulo rin ang nag-impluwensya sa akin na magsabong. Sabi niya para kahit papaano ay mabawasan ang stress na nararamdaman ko. Dapat ay meron akong libangan na pwede ko ring pagkakitaan ng pera. Isang beses niya akong isinama at pagkatapos ay naulit pa yon kasi nalibang talaga ako sa pagpusta sa sabong. Every weekend ay sumasama ako kay Paulo hanggang sa medyo nalulung na ako roon. Hindi ko na naiisip na nagagalaw ko na noon ang pera na budget namin sa bahay. Bakit ito lang ang sahod mo ngayon, cut off? Tanong ni Alice sa akin nang ibigay ko sa kanya ang sinahod ko. Oo wala kasi akong OT, sagot ko. Alam ko na kahit na wala kang OT, hindi ganito kalit ang sahod mo. Ang sabi ni Alice na may kasamang pagdududa. May binili akong sapatos. Sira na yung ginagamit ko sa office. Pagsisinungaling ko. Wala ko nakikitang bago mong sapatos, Seb. Umamin ka na. Saan mo dinadala ang pera mo? Pasigaw na naman na tanong ni Alice. Bakit ka ba palaging nakasigaw sa akin? Hindi ako bingi, Alice. Pwede mo akong kausapin ng mas maayos. Sigaw ko na rin sa kanya. Dahil hindi mo ibinibigay sa akin ng buo ang sahod mo. Hindi ka ganyan dati. Kaya alam kong may pinagkakagasusan ka na hindi ko alam, ang sabi pa ni Alice. Masama na bang magtira ako para sa sarili ko? Pinaghirapan ko naman ang perang yan Katwiran ko. Wala akong sinabi na huwag kang magtira ng para sa'yo. Kung may bibilhin ka at paggagamitan ka ng pera, sabihin mo sa akin para alam ko. Sigaw ulit ni Alice. Alam mo tama na tong pag-uusap na to. Hindi na maganda. Nag-aaway na tayo ng dahil lang sa pera. Pag-iwas ko at tinalikuran ko na si Alice. Ang totoo, kaya ko tinapos ang usapan namin yon ni Alice ay naririndi na ako sa pagsisigaw niya. Napakabungangera na niya, papadudot. Saka natatakot na rin ako na masabi ko na sa sugal ko ginagastos ang iba pang parte ng sahod ko. Alam ko na mas mabubungangaan ako ni Alice kapag nalaman niya ang bagay na yon. Sigurado ako na mas lalong magagalit ang asawa ko sa akin. Pinilit ko naman na alisin na sa sistema ko ang pagpusta sa sabong. Alam ko kasi ng time na yon na hindi na tama ang pagkalulong ko sa isang sugal. Baka dumating ang araw na buong sahod ko ay ilaan ko na roon. Noong una akala ko ay kaya ko pero bumabalik pa rin ako. Hinahanap na siya ng katawan ko. Kaya sobra rin akong nagsisisi kung bakit ko pa pinasok ang ganong gawain. Nakaka-addict siya. Lalo na kapag may araw na pakiramdam ko ay swerte ako. Sasabungan agad ang punta ko pero mas maraming beses pa akong natatalo kesa ang manalo. Nang dahil din sa pagsasabong ko ay nakilala ko si Noemi. Siya yung magandang babae na nagra-round girl sa sabungan at nagsasayaw din siya para pang-aliw sa mga naroon, papadudot. Nagagandahan ako sa kanya pero hanggang doon lang noong una. Pero nang mabigyan ako ng pagkakataon na makilala si Noemi, ay nagbago ang lahat ng nararamdaman ko. Natalo kasi ako sa sabong kaya lumabas muna ako para manigarilyo. Habang naninigarilyo ako ay lumapit si Noemi sa akin at nanghiram sa akin ng lighter kasi magyuyose rin siya. Naalala ko si Alice kay Noemi dahil sa pagsasalita niya. Mainhin at parang ibang-iba pala si Noemi kapag nasa loob siya ng sabungan. Nagkakwentuhan kami at nalaman ko na matanda ako sa kanya ng 2 taon. Sabi niya ay malapit na raw siyang umalis sa trabaho niya roon kasi magko-call center agent na siya. Ayaw lang daw talaga niyang maging tambay kaya pinasok niyang trabaho sa sabungan saka para magamit na rin niya ang talent niya sa pagsasayaw. Nagkahulihan kami ng loob ni Noemi. Nagkapalitan ng number at araw-araw na kaming magka-text. Lahat ng iyon ay hindi ko pinaalam kay Alice.
Kahit na alam ni Noemi na meron akong asawa at anak ay patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap sa akin. Medyo nagkakagusto na ako sa kanya ng time na yon. Hanggang sa may nangyari na sa amin ni Noemi Papadudot. Inaya niya kasi akong mag-inom sa apartment niya. Kahit na alam ko na ganon ang mangyayari at mali yun ay tumuloy pa rin ako. Napakasarap kasing kausap ni Noemi. Para siyang si Alice noong unang beses ko siyang nakilala. Kumbaga'y kalmado ako kay Noemi na hindi na naibibigay ni Alice sa akin kasi palagi siyang nakasigaw sa akin. Sa tuwing binubungangaan ako ni Alice ay tumatakbo ako kay Noemi kasi siya ang nagpapakalma sa akin. Inabot na ng buwan na walang kamalay-malay si Alice sa pagtataksil ko sa kanya. Isang gabi nag-away naman kami ni Alice. Wala akong pasok ng araw na yon at umalis si Alice ng tanghali. Dadalaw daw siya sa nanay niya kasama ang anak namin. Sinabihan niya ako na meron kaming sinampay na nilabhan niya. Madilim daw ang langit kaya kapag umulan ay ipasok ko kaagad para hindi bumaho ang mga damit. Ang nangyari nakatulog ako. Hindi ko alam na umulan pala. Nawala na rin sa isipan ko ang mga damit na nakasampay sa likod ng bahay nang magising ako. Pag-uwi ni Alice ay galit na galit siya nang malaman na hindi ko ipinasok ang mga damit nang umulan. Basang-basa pa rin tuloy ang mga yon. Nagsorry ako kay Alice at ipinaliwanag kong nakatulog ako pero hindi pa rin tumigil ang bibig niya sa pagsisigaw sa akin. Galit na galit pa rin siya hanggang sa hindi ko na naman kinaya at umalis na lang muna ako sa bahay. Pinuntahan ko si Noemi sa apartment niya at may nangyari na naman sa aming dalawa. Binungangaan ka na naman ng asawa mo, no? Tanong ni Noemi sa akin pagkatapos naming magsiping. Oo, napakababaw ng dahilan. Dahil lang sa sinampay. Alam mo, minsan nga ay naiisip kong hiwalayan na siya. Magsustento na lang ako sa anak namin. Hindi ko na kayang pagiging bungangera niya. Sumbong ko kay Noemi. Bakit kasi hindi mo pa siya hiwalayan? Tapos tayong dalawa na lang ang magsama, ang sabi pa ni Noemi. Paano magsama? Naguguluhan kong tanong. Dito ka na tumira, tayo na, ayaw mo ba? Nangaakit na tugon pa ni Noemi. Nagustuhan ko ang sinabi ni Noemi Papadudot. Nang time kasi na yon, pakiramdam ko ay hindi ko na kayang makasama pa ng matagal si Alice. Si Noemi na ang gusto kong makasama kasi hindi niya ako binubungangaan. Napaka-relax ako kapag siya ang kasama ko. Pero ang sabi ko kay Noemi ay pag-isipan ko muna ang bagay na yon. Sa mga lumipas na araw ay nag-isip ako hanggang sa makapag-decide ako na hiwalayan si Alice. Yun nga lang ay hindi ko alam kung paano at kailan ko yon sasabihin. Ipinaalam ko na rin kay Noemi ang desisyon ko na yon. At ang sabi niya ay bilisan ko nang sabihin yon kay Alice para magkasama na talaga kami. Ngunit kung kailan naman desidido na akong makipaghiwalay kay Alice ay saka naman siya biglang nagbago Papadudot. Napansin ko na hindi siya sumisigaw sa akin kahit pa nagkakamali ako. Bumalik yung dating Alice na maasikaso at talagang nararamdaman ko na mahal ako. Kaya lang ay huli na ang lahat kasi nakapag-decide na akong hiwalayan siya. Dumating na ang araw na sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang sabihin kay Alice ang kagustuhan kong hiwalayan siya. Na-realize ko rin na baka kapag pinatagal ko pa ay mas lalo lang kaming mahirapan na dalawa. Late na akong umuwi ng gabing yon, naginom ako ng kaunti para meron akong dagdag ng lakas ng loob. Pagpasok ko sa kwarto ay tulog na si Alice at katabi niya ang anak namin. Nagising siya at tinanong niya agad kung kumain na ba ako. Nagtaka ako kasi ang buong akala ko ay bubungangaan niya ako kasi late na akong nakauwi. May sasabihin ako sa iyo, Alice. Panimula ko. Ano yun? Pwede bang mamaya na? Nagugutom ka ba? Iinitin ko lang yung ulam. Nagluto ako ng paborito mo, ang sabi pa ni Alice. Busog pa ako. Matagal na kasi itong tumatakbo sa utak ko. Aware ka naman siguro na simula ng mga naka ay palagi na tayo nag-aaway. Palagi kang nakasigaw sa akin at alam mo naman na ayaw ko nang sinisigawan ako. Hindi ko na kaya yung ganitong treatment mo sa akin, kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo.
Huwag ka mag-alala kasi hindi ko kakalimutan ang responsibilidad ko sa anak natin. Magsusustento pa rin ako. Diretsyong sabi ko. Tumahimik si Alice. Nakatingin siya ng diretsyo sa mata ko. Dahil ba dun sa babaeng pinupuntahan mo sa isang apartment? Mahal mo na ba siya? Tanong ni Alice. Paano mo nalaman? Nagtataka kong tanong. Ayon kay Alice, ng gabi na nag-away kami dahil sa sinampay ay sinundan niya ako nang umalis ako. Kasama niya raw ang anak namin. Nakita niya raw ako na pumunta sa isang apartment at isang magandang babae ang nagpapasok sa akin. Matagal na raw siyang nakakaramdam na may ibang babae ako at nang gabing yon ay nakumpirma niya na totoo ang kanyang kutob. Na-realize daw ni Alice ang pagiging bungangera niya sa akin. Hindi niya raw gusto na sumigaw palagi ngunit ang bilis daw talagang uminit ng ulo niya kahit pa nanganak na siya. Nakausap na raw niya ang nanay niya tungkol doon at ganoon daw talaga ang ibang babae kapag bagong panganak. Binali rin daw ni Alice ang sinabi niya dati na kapag nag-cheat ang isang lalaki sa kanya ay hihiwalayan na agad niya. Iba na raw pala kapag may asawa na. Talagang hindi raw sana siya bibitaw kasi may anak na kami na maaapektuhan. Naisipan daw ni Alice na ibalik ang dating siya dahil nagbabaka sakali siya na iiwan ko na si Noemi kapag ganon ang kanyang ginawa. Kaya hindi raw siya makapaniwala na hihiwalayan niya ako. Sa huli ay tinanong ako ni Alice kung magiging masaya ba ako kapag naghiwalay kami at sumama ako kay Noemi. Ang sagot ko ay oo. Mahal na mahal daw ako ni Alice kaya kung yon ang makapagpapasaya sa akin ay ibibigay niya. Hindi na ako pinahirapan pa ni Alice sa paghihiwalay naming dalawa, Papa Dudut. Sa sandaling yon ay wala akong ibang iniisip kundi ang sarili kong kaligayahan. Umalis na ako sa bahay ni Alice at kay Noemi na ako nanirahan. Nabalitaan ko na bumalik na sa pagtatrabaho si Alice at ang nanay niya ang nag-aalaga sa anak namin. Hindi naman ako pumalya sa pagsusustento sa anak namin. Masaya naman kami ni Noemi noong una. Nasabi ko pa nga na tama lang pala ang naging desisyon ko. Pero sobrang ikli lamang ng panahon na naging masaya ako sa piling ni Noemi dahil nang halos 3 buwan pa lamang kami ay doon na lumabas ang tunay na ugali ni Noemi. Sobrang selosa niya. Kahit mga kaibigan kong babae ay pinagseselosa niya. Sabi pa niya ay nagawa ko na raw lokohin ang asawa ko kaya pwede ko rin daw yung gawin sa kanya. Hanggang sa may mga bagay na akong hindi nagagawa dahil pinagbabawalan ako ni Noemi kasi grabe siyang magselos. Kahit mga kaibigan ko ay hindi ko na rin nakakasama. Pati ang password ng cellphone ko ay alam niya kasi palagi niyang chinecheck ang phone ko at baka raw may iba pa akong babae. Dumating na ako sa point na napagod na ako sa relasyon namin ni Noemi. Doon ko na-realize na nagkamali ako ng pag-iwan kay Alice. Kahit kasi binubungangan ako ni Alice ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na gusto ko. Pero kay Noemi pakiramdam ko ay isa kong bata na dapat sabihin lagi ang dapat gawin. Hindi ko na rin kinaya ang lahat at nakipaghiwalay na ako kay Noemi. Naisipan kong balikan si Alice at ayusin ulit ang aming pamilya. Pinuntahan ko si Alice sa bahay niya at maayos naman niya akong hinarap. Hiwalay na pala kami ni Noemi, ang sabi ko kay Alice. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Masyado siyang selosa. Pakiramdam ko ay preso na ako na nakukulong sa apartment niya. Ang sabi ko. Ganun ba? Hayaan mo na. Makakahanap ka rin ng tamang babae para sa'yo. Ang sabi pa ni Alice. Sa totoo lang, nahanap ko na ang tamang babae pero pinakawalan ko. Hindi ko kasi siya naintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Sarili ko lang kasi ang iniisip ko at hindi ko iniisip na may pinagdadaanan siya kaya naging ganun ang ugali niya. Seryosong sabi ko. Seb, ibig mo bang sabihin ay makikipagbalikan ka sa akin? Tanong ni Alice habang naluluha. Oo kung papayag ka. Gusto kong ayusin natin ang pamilya natin. Turad ko. Ang akala ko ay papayag si Alice sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. Pero ang sabi niya ay na-realize niya na hindi na may babalik sa dati ang tiwala niya sa akin. Malaki raw ang chance na maging kagaya siya ni Noemi, na sobrang selosa at baka kapag nangyari yon ay hiwalayan ko ulit siya.
Mas maganda raw na maging magulang na lamang kaming dalawa sa anak namin. Mahal pa rin naman daw niya ako pero hindi raw yun sapat para gustuhin niya akong bumalik sa buhay niya kasi wala na siyang tiwala sa akin. Sobra ako nasaktan sa naging sagot ni Alice pero hindi pa rin ako humihinto sa pagsuyo sa kanya. Kasi umaasa pa rin talaga ako na magkakabalikan kaming dalawa kasi kasal kami. Kaya lang lahat ng effort ko ay wala nang talab kay Alice. Talagang desidido na siya na huwag kaming magkabalikan. Until now ay umaasa pa rin ako na magbabago ang isip ng asawa ko, Papa Dudut. Umaasa pa rin ako na muli kaming mabubuo. Naintindihan ko naman si Alice kung bakit ayaw na niya kasi sa oras na dapat ay maging matatag ako ay naging marupok ako. Sumuko kaagad ako. Kaya sobra-sobrang pagsisisi ang nararamdaman ko sa ngayon. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, mas nilawakan ko sana ang pangunawa ko dati kay Alice. Kaya lang talagang sarili ko lamang ang inisip ko ng time na yon. Lubos na gumagalang, Seb. Gaya ng pinangako ng mag-asawa noong kinasal sila na magsasama sila sa hirap at ginhawa, ay masasabi po natin na ang pag-aasawa ay hindi palaging masaya. Darating ang mga araw na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan kaya dapat ay merong kang mahabang pasensya sa iyong kabiyak. Lalo na kapag alam mo na dumadaan siya sa isang nakaka-stress na bagay kagaya ng panganganak. Kung sakali na may hindi ka nagugustuhan sa iyong asawa, ay sabihin mo ito sa kanya sa kabilang banda. Dapat ay aware din tayo sa ating mga binibitawang salita. Isipin ninyo na kayo ay mag-asawa. Hindi kayo magkaaway, magkakampi kayong dalawa. Kayong dalawa laban sa problema. Kaya pag-isipan din natin ang desisyon na ating binibitawan. Dahil sa huli maaari mo itong pagsisihan at hindi ka na mabigyan pa ng pagkakataon upang maitama ito. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vanji. 36 years old at nakatira dito sa Bagbag, Quezon City. Kasama ang aking kaisa-isang anak. Single mom ako at nagwo-work from home kaya meron akong pagkakataong maalagaan si Valerie, ang bunga ng panggagahasa sa akin. Maraming taon na ang nakakalipas. Papadudot masasabi kong naging masalimuot ang buhay ko. Mahirap lang ang pamilya namin, isang kahig isang tuka. Pangatlo ko sa 5 magkakapatid at ako ang pinakamatanda sa 3 babae. Wala akong magawa kundi ang magbantay ng maliit ko pang kapatid. Si inay ay naglalako ng isda samantalang ang aking ama, si Tatay Jose, ay walang matinong trabaho tapos sakit pa siya ng ulo. Kasi wala siyang ibang ginawa kundi ang maglasing at gumamit ng droga. Drug pusher kasi si Tatay Jose at malaki ang kinikita niya sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ganun pa man, sa kanya lang napupunta lahat ng perang kinikita niya. Ni minsan ay hindi niya yon shinare sa amin, ni bilhan ng damit, sapatos o kahit na pagkain ay hindi niya ginawa. Makasarili ang aking ama, Papa Dudut. Madalas siyang umuuwi ng bahay ng lasing at lahat kami ay bubugbugin at halos ako palagi ang napupuruhan dahil sinasalo ko ang bawat hataw ng sinturon, kahoy at suntok ng ama ko. Wala namang ibang tao sa bahay kundi ako at mga kapatid kong maliliit pa. Habang si Kuya Isko at Kuya Bino ay nagsasaka sa bukid kaya hapon na rin po itong nakakauwi sa bahay. Si nanay din ay gabi na rin kung umuwi sa pagtitinda sa palengke. Hindi naman gano'n noon si Tatay Jose. Mabait ang ama ko noong una. Ngunit lumipas sa mga taon ay nag-iba ito. Dahil na rin sa hirap na pinagdaraanan namin. Halos mainitin ang ulo at kapag walang naibibigay si nanay na pera ay sapak at bugbog ang inaabot ko kay tatay. Isang araw ay nagising ako na sobrang sakit ng katawan ko. Parang pagod na pagod. Masakit pa ang balakang nang tawagin ako ni nanay. Vanji,
Mag-igib ka muna kahit kalahating balde lang para makasaing na ako at maaga pa akong aalis para magtinda ng isda. Sabi ni nanay habang kumukuha ng kahoy. Opo, sandali lang, sabi ko kay nanay at kinuha ang balde. Pagbalik ko ay akmang papasok na ako sa bahay nang magsalita si nanay. Diyos ko Vanji, nireregla ka na. O siyang sandali at kukuha ako ng pasador. Sabi niya habang kumuha siya ng katya na ginagamit na parang napkin. 10 years old pa lamang ako noon, Papa Dudut, kaya laking pagtataka ko nang makita kong may dugo ang shorts ko. Pagkabigay sa akin ni mama ng pasador ay dali-dali akong nagpalit ng underwear at ng shorts. Dalaga ka na Vanji, kaya ingatan mo na ang sarili mo. Ang sabi ni nanay pagkatapos ay binanggit niya sa akin ang lahat ng bawal at kung ano ang mga dapat kong gawin. Samantala noong nagdalagitan na ako, napansin kong tila lalo akong pinag-iinitan ni Tatay Jose. Napapadalas ang pagpalo niya sa akin at may mga pagkakataon pang hinahawakan na niya ako sa aking masiselang parte ng katawan. Hindi naman ako makapalag kasi natatakot ako sa kanya. Pero Papa Dudut, palala ng palala ang ginagawa niya sa akin at hindi ko na yon masikmura kaya nagsumbong na ako sa aking ina. Sa kabilang banda ay pinayuhan naman ako ni nanay na hanggat maaari ay umiwas ako kay Tatay Jose. Ganon din ang pinayo niya sa dalaw ko pang nakababatang kapatid na babae. Kaso isang araw ay dumating ang kinakatakutan ko. Kami lang ulit ng tatay ko ang naiwan at ang mga nakababata ko pang kapatid. Vanji! Sigaw ni tatay sa kusina. Bakit wala pang ulam? Nasaan ang nanay mo? Nasaan ang pambili ko ng alak? Tanong niya sa akin. Galit na si tatay ng mga oras na yon pero wala akong sinagot sa mga tanong niya. Paggawin ni nanay ay nakaabang si tatay sa pinto na galit at hindi pa nakakapasok si nanay nang sampalin niya ito. Nasaan ang perang pambili ko ng alak? Hindi ba sinabi ko sa iyo na sa bawat pagising ko dapat may pera nang nakaipit sa unan? Kumpronta ni Tatay Jose sa aking ina. Pasensya ka na, wala akong kinita kahapon. Pinambili namin ng pagkain. Hindi pa natatapos ang paliwanag ni nanay nang biglang magdabog na si Tatay Jose. Wala akong pakialam. Kahit na mamatay kayo sa gutom. Ako lang ang importante sa bahay na ito. Kaya dapat ako ang inuuna mo. Wika ni tatay sabay sampal ng malakas sa aking ina. Papa Dudut, halos wala kaming magawa kundi iyak lamang ng iyak si nanay na mga oras na yon. Samantala umalis na lamang si Tatay Jose para mangutang sa kanyang mga kamag-anak. Tapos tulad ng aming inaasahan ay gaminang umuwi si Tatay Jose at lasing na lasing pa ito. Pero hindi na pinalalabas ni nanay ng kwarto kaming magkakapatid na babae para makaiwas na kami sa irresponsable naming ama. Lumipas nga ang mga buwan at taon ay maraming nagbago sa aking katawan. 11 years old ako nang magsimulang lumaki ang dibdib at balakang ko. Sabi ni nanay maganda raw ang katawan ko kaya't mag-ingat daw ako sa mga manyakis. Isang araw may kumpare si tatay na nakipag-inuman sa bahay. Masama ang tingin nito sa akin na wari hinuhubaran ako sa bawat tingin nito. Nakakadiri. May pagkindat-kindat pa ito. Madalas ko siyang mahuli na nakatingin sa akin kaya nagtungo ako sa kwarto para doon mamalagi. Maya-maya inutusan ako ni Tatay Jose na bantayan muna ang bisita niya dahil bibili lamang siya ng alak. Bali apat sila nagiinuman, yung dalawang kaibigan talaga ng tatay ko yon. At etong isa ay hindi ko kilala, bali dayo sa lugar namin, kaya hindi ko pinapansin. Biglang umiyak ang bunso namin, naiihi ito kaya sinamahan ko sa CR. Pero lingid sa kalamang ko na nasa kwarto pala pumasok ang bisita ni Tatay Jose kaya pagpasok ko ay hindi ko napansin na may ibang tao na pala sa kwarto. Kaya sinarado ko ang pinto at nagulat ako. Pagharap ko ay nakangisi na maalademonyo ang lalaking yon. Hinilan niya ako at gusto akong lapastanganin. Nang umiiyak ang bunso namin, kaya pinilit kong kumawala sa higpit ng pagkakahawak sa akin ng lalaki
at hindi ako makasigaw dahil tinatakpan niya ang bibig ko. Mabuti na lamang at nakabalik kaagad si tatay. Kaya agad lumabas ang lalaki at nagkunwaring naligaw at may tama na. Pupunta lang daw dapat siya sa CR kaya nagtanong sa akin. Halos lutang ako ng araw na yon at hindi ko makalimutan ang panghaharas ng lalaki na yon. Akala ko'y wala nang susunod pa pero mas nakakatakot pala ito kesa sa lalaking yon. Samantala minsan ay nagpaalam si nanay na dadalhin niya muna ang mga kapatid kong babae kina lola sa kabilang baryo. Gusto kong sumama pero hindi ako pinayagan ni Tatay Jose dahil wala daw magluluto sa bahay at mauutusan. Si Kuya Isko at Kuya Bino naman ay umaga pa lamang ay nasa bukid na kaya ang ending kami lang ni tatay ang naiiwan sa bahay. Pero umalis din ito dahil makikipag-inuman. Kaya natulog na lamang ako pagkatapos kong kumain. Lumipas ang ilang oras may naramdaman akong may humahaplos sa mga hita ko. Paakyat hanggang dahan-dahan na ibinaba ang suot kong shorts. Kaya napabalikwas ako at nagulat ako na nasa harapan ko na si Tatay Jose. May hawak itong kutsilyo at pinagbantaan ako na papatayin oras na sumigaw ako o manlaban. Kaya wala akong nagawa kundi ang hayaan siyang babuyin ang musmus kong katawan na walang kalaban-laban. Lumipas ang ilang araw, akala ko ay hindi na masusundan yon pero nagkamali ako dahil kahit nandyan na ang mga kapatid ko, ay walang awa niya pa rin akong binababoy. Papadudot tiniis ko ang bangungot na yon sa loob ng 3 taon at halos hindi ko na masigmura ang araw-araw na pambababoy niya. Sa loob ng 3 taon ay hindi ko nagawang sabihin kay nanay ang totoo dahil nagbanta noon si Tatay Jose na kapag nagsumbong ako ay papatayin niya kaming lahat. Kaya ayon nanatili akong tahimik kahit masakit sa kalooban ko. Hanggang sa isang araw ay nagising ako na suka ng suka tapos ay hindi ko gusto yung lasa ng mga kinakain ko. Halos hindi ko na maintindihan ang sarili ko nang mapansin ni nanay na iba ang pangangatawang ko at kinausap ako nito. Vanji, magtapat ka nga sa akin, buntis ka ba? Malumanay pero ramdam ko ang hinanakit sa bawat salitang binitawan ni nanay. Nay, may aaminin po ako sa inyo. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko kasi nagsimulang bumuhos ang luhang matagal ko nang kinikimkim. Napayakap ako kay nanay at gusto kong magsumbong na mga oras na yon pero hindi ko magawa papadudot. Ano nga aminin mo sa akin? Sabihin mo na anak, sabi ni nanay sa akin. Pero sa huli hindi ko na lang sinabi sa kanya ang totoo. Alam kong hindi nagbibiro ang aking tatay kapag sinabi niya ang isang salita. Natatakot ako para sa mga kapatid ko at sa nanay ko at ayokong madamay sila. Samantala'y nagkaroon ako ng kasintahan noon, alam ni nanay ang tungkol kay Nestor. Tanggap niya ang mapait kong karanasan. Gusto ko sanang ipalaglag ang ipinagbubuntis ko pero si Nestor ang nagbigay linaw sa akin na walang kasalanan ng bata sa kasamaang nagawa ng tatay ko. Kaya imbes na pandirian niya ako ay inako niya na siya ang ama ng bata kahit na hindi niya naman ito anak at pinakasalan ako at never pa akong nagalaw ni Nestor. Kaya alam ko kung gaano niya ako nirespeto. Gusto man akong ilayo ni Nestor sa kahayupan ng aking ama kasi wala siyang magagawa kundi ang mag-isip ng ibang plano para makuha niya ako sa poder ng aking ama. Na walang dugo at buhay ang kailangang mawala sa pagitan nila Nestor at Tatay Jose. Wala nang nagawa ang aking tatay nang magpakasal kami ni Nestor pagkatapos ng 3 taon namin bilang magkasintahan. Nagpakalayo-layo ako sa aking ama dala ng karanasan na hindi ko na mabubura. Lagi pa rin sumasagi sa isipan ko, bakit nangyari yon sa akin? Bakit ama ko pa ang bababoy sa akin? Dapat siyang pumoprotekta sa anak niya, pero siya pang dahilan ng pagkawasa ko. Lumaki ang anak ko na malayo ang loob ko, tanging si Nestor lamang ang nag-aalaga sa kanya. Minsan sa tuwing naaalala ko yung masalimuot kong buhay, ay gusto ko na lamang magpakamatay kaso'y hindi deserve ni Nestor ang iwanan sa kabila ng kabutihan na ginawa niya sa akin. Kaya pilit kong kinalimutan ang mapait kong karanasan.
Samantala makalipas pa ang 1 taon pagkatapos kong mga nakay nabalitaan kong napatay si Tatay Jose sa pamamagitan ng extrajudicial killing o tukhang. Imbes na magluksa ay para akong nabunutan ng tinik. Sa wakas ay hindi ko na makikita pa ang taong bumaboy sa akin, Papa Dudut. Hindi na niya ako mahahawakan at masasaktan. Natahimik na rin ang buhay ni nanay at ng mga kapatid ko. Hindi na kami nagreklamo kung natukhang si Tatay Jose dahil parang naging blessing in disguise ang mga nangyari. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil sa maniwala kayo o hindi, nagkaroon ng kababalaghan sa buhay ko. Naranasan nyo na ba na sa panaginip ay sinusundo kayo ng mga namatay na? Ako ilang beses na, at ang pinakakinakatakutan ko ay ang pagpapakita ni Tatay Jose sa akin, na para bang sapilitan niya akong isinasama sa impyerno. Natatandaan ko 2 araw simula nang mamatay si Tatay Jose ay nagparamdam na siya sa akin. Sa kusina sa ibabaw ng lababo ay mayroong bintana na gawa sa jalousie. Habang naguhugas ako ng pinggan ay bigla na lamang may sumitsit sa akin sa bintana. Pagtingin ko, Papa Dudut, nagulat ako kasi nakita ko si Tatay Jose na nakasilip sa bintana. Nakangisi na parang demonyo sa akin. Dahil dito ay nagsisigaw ako sa sobrang takot. Buti naman to the rescue si Nestor sa akin at agad niya akong pinuntahan sa kusina. Doon ay sinabi ko sa kanyang nakita ko kaya lumabas si Nestor, pero syempre wala doon si Tatay Jose. Niyakap na lamang ako ng asawa ko para mapakalma ako noong gabing yon. Sa kabilang banda ay hindi pa natatapos doon ang pagpaparamdam sa akin ng rapist kong ama. 1 linggo pagkamatay niya ay nagpa siya si Nestor na sa amin na tumira si nanay at yung 2 kong kapatid na babae. Yung 2 kong kapatid na lalaki ay may mga asawa na rin. Naging katulong ko si mama sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa anak ko. Habang yung 2 kong kapatid na babae ay pinag-aral ng asawa ko. Seaman kasi si Nestor at pasampa na siya sa barko ng panahong yon na namatay si Tatay Jose. Kinagabihan pagkatapos naming ihatid sa airport si Nestor ay muling nagparamdam ulit sa akin si Tatay Jose. Nasa labas kami ni nanay noon at naglalabas siya habang ako naman ay nagwawalis. Nagpaalam naman ang bunso kong kapatid na si Meling para bumili sa sari-sari store sa kanto. Pagkaalis ng kapatid ko ay naiwan niyang bukas yung gate. Mamayang kaunti ay napatingin ako sa gate, Papa Dudut. Nakita kong may palapit na lalaki sa amin. Agad ko yung namukhaan, si Tatay Jose. Dahil dito ay nagpanik ako at nagsisigaw, "Nay, ilak niyo yung gate, nandiyan na si Tatay Jose." Nagpapanik na sabi ko. Agad namang tumayo si nanay at pinuntahan ang gate at sinarado ito. "Anak, patay na ang tatay mo, hindi na siya babalik." Pero hindi nawala ang imahe ni Tatay Jose dahil pagkatapat niya sa gate ay tila sumenya siya sa akin. Na lumapit ako sa kanya at parang sinusundo na niya ako. "Nay, ayan na si Tatay Jose. Ayan siya. Huwag niyong papasukin si Tatay Jose kasi kukunin niya ako." May panikong sabi sa kanya. Alam kong hindi nakikita ni nanay ang nakikita ko, pero nagpa siyang lumapit sa akin. "Anak, alam ko kung anong pinagdaanan mo. Pero kailangan mo nang mag-move on. Patay na ang tatay mo at kahit kailan ay hindi na siya babalik pa," aniya. Naiyak na lamang ako noon ng mga sandaling yon at tapos ay niyakap naman ako ng mahigpit ni nanay. Kinabukasan ay nagkasakit ako. Mataas na lagnat yon, Papa Dudut. Buti na lamang at tumawag sa akin si Nestor para i-inform ako na nasa barko na siya. Doon ay bumaba ng kaunti ang lagnat ko kasi sobra kong nami-miss ang asawa ko. Papa Dudut, simula noon, taon-taon kada April ay nakikita ko ang tatay ko sa tapat ng bahay. Tapos ay madalas akong bangungutin. Sabi ni Tatay Jose sa akin ay sumama daw ako sa kanya. Tapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Siyempre nagpupumiglas ako pero halos kalagkari na ako noon ni Tatay Jose papunta sa dilim. Hanggang sa may narinig ako, "Banji! Banji, gising anak!" Nagising ako sa aking bangungot. Si nanay pala ang gumigising noon sa akin. Agad ko namang ikinuwento sa kanya ang napanaginipan ko. Sabi ko ay si Tatay Jose, sinusundo ako.
Sabi naman ng kapatid ko ay babanggitin ko daw ang pangalan ng Diyos. Hindi daw si Tatay Jose ang humihila sa akin kundi ang dyablo. Sabi ko naman ay ano naman ang pinagkaiba ni Tatay Jose sa dyablo. Samantala isang gabi ay nanaginip ako na nakahiga si Tatay Jose sa kabaong. Pero napakalaki nito at kasya pa ang isang tao. Mamayang kaunti nagulat ako dahil biglang dumilat si Tatay Jose at bumangon mula sa kabaong. Napatras naman ako. Tara, samahan mo ako dito. Nalulungkot na ako dito. Kasya naman tayo dito. Aniya. Hindi ako sasama sa iyo. Bumalik ka sa impyerno. Galit na wika ko. Mamayang kaunti nangitim ang mukha ni Tatay Jose at ngumisi ito sa akin. Sasama ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto. Sabi niya bago biglang naglaho sa harapan ko. Sobra akong kinilabutan noon at lalo pa akong natakot nang bigla na lamang may humawak sa magkabilang balikat ko. Paglingon ko ay si Tatay Jose pala yon. Nagbago na ang kanyang itsura. Mukha niya pero may dalawang sungay na parang demonyo. Nang banggitin ko ang pangalan ng Diyos ay bigla na lamang akong nagising sa aking bangungot. Kaya kinabukasan ay nagpasama ako kay nanay para pumunta sa simbahan at humingi ng payo tungkol sa nangyayari sa akin. Kutob ko kasi ay binabalikan talaga ako ni Tatay Jose. Sa kabilang banda ay agad naman akong dinasalan at binindisyonan ng pare at binigyan ako ng libreng rosaryo at sinabihang magdasal tuwing gabi. At yun naman ang ginawa ko. Nagdasal ako at nagdovina bago matulog at sa awa naman ng Diyos ay hindi na nagpakita sa panaginip ko ang demonyong bumaboy sa pagkababae ko. Hindi nagtagal ay nagsimula ng maglakad ang anak ko at nagsimula na rin siyang magsalita ng mga panahong yon. Nagtataka lamang ako kasi palagi siyang tumatambay sa sala namin at palagi nakasilip sa bintana at para itong may kinakausap. Kaya kapag nakikita ko ang anak ko na gano'n ay tinatawag ko siya at tinatanong kung sino ang kinakausap niya. Pero dead malang sa akin ang anak ko noong una. Hanggang isang gabi ay nakita ko siyang inilabas niya ang mga kamay niya sa jealousy kaya agad kong pinuntahan ang anak ko at kinarga palayo sa bintana. Tinanong ko rin siya kung sino ang kinakausap niya. Papa, Papa, baby talk niya sa akin. Kinilabutan ako dahil si Nestor ay nasa barko pa noong mga panahong yon. Kaya isa lang ang ibig sabihin noon, ang tinatawag niyang Papa ay ang kanyang biological father, ang sarili kong ama na si Tatay Jose. Muli akong napatingin sa bintanang jealousy at nagimbal ako sa aking nakita dahil may nakatayo sa labas at nakatingin sa aming dalawa ng anak ko, si Tatay Jose. Tapos tumawa ito at halos umeko ito sa utak ko. Dahil dito ay napatakbo ako sa aming kwarto at tinawagan ko si Mama na noon ay pauwi pa lamang mula sa palengke. Pagdating ni Mama ay ikinuwento ko ang naranasan namin ng anak ko. Kaya ang ginawa ni Mama ay nagpatawag kami ng albularyo para matigilan na ang panggugulo sa amin ni Tatay Jose. Pagkatapos noon ay muli naming pinabless ang buong bahay. Matapos ang binyag, padugo, ritual at blessing ng bahay ay natigil na ang kakaibang nangyayari sa bahay. Sabi ng albularyo ay nilalapitan nga ni Tatay Jose ang anak ko at dapat ko raw itong ingatan. At para matigil na raw ang pagpaparamdam at pagmumulto ng ama ko sa akin ay patawarin ko na raw ito. Pero hindi ko kayang patawarin si Tatay Jose. Binigyan na lamang ako ng albularyo ng Gumamela Celis bracelet. Ayon sa kanya, pangontra daw ito sa mga masasamang espiritu. Binigyan din niya ang anak ko ng maliit na Gumamela Celis bracelet na pangbata. Sabi pa ng albularyo, palagi raw naming isusuot ito kaya bago kami matulog ay itabi ko raw ang anak ko sa pagtulog nang sa ganon ay hindi ito makuha ni Tatay Jose. At yun nga papadudot sa awa naman ng Diyos ay tumigil na ang pagpaparamdam ni Tatay Jose. Normal na ang buhay ng anak ko at kung tutuusin ay kapatid ko rin. Nahiyaman ako pero kailangan kong harapin ang katotohanan. At umaasa ako na sana ay pinagbayaran na ni Tatay Jose ang kababuyang ginawa niya sa akin. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po, lalo na kung mapipili po ninyong i-upload sa inyong channel. Sa mga katulad ko na biktima ng rape, maging matatag lamang siguro tayo. Ang pagkakamali ko noon ay hindi ako lumaban kay Tatay Jose dahil naunahan ako ng takot. Pinagsisisihan ko yon kasi kung lumaban ako ay baka hindi ako nakatikim ng pang-aabuso mula sa sarili kong ama. Kaya matuto kayong lumaban para sa inyong karapatan at maging matatag.
At huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil lahat ng kasalanan ay napagbabayaran. God bless and more power sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Vanji. Maraming salamat kay Vanji sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming himpilan dito sa aking YouTube channel. Malaking trahedya sa isang babae kapag siya ay nabiktima ng panggagahasa. Pero ano ba ang dapat malaman at gawin ng isang biktima ng rape? Isumbong ka agad sa kinakaukulan. Kung ikaw ay na-rape, marapat mong isumbong ka agad sa lalong madaling panahon sa mga kinakaukulan tulad ng iyong mga guardian at pulis. Alam nyo, sa kasong rape ay maaaring gamitin dahilan ng suspect ang technicalities na lapse of time. Kapag lumagpas ang pangyayari sa loob ng 72 hours ay maaaring questionin ang proseso ng pagdadakip sa kanya, lalo na kung walang warrant of arrest nung siya ay dinakip. Ang citizen arrest ay pwedeng maging balido lalo na kung meron kayong dokumentong tinatawag na alarm report na itong pwedeng gamiting papeles para ipakita sa pulis at maalalayan ng mga taong imbitahan ng suspect sa presinto. Pero ang alarm report ay tumatagal lang din ng 3 araw. Upang maiwasan ng isang rape victim ang ganitong komplikasyon ay marapat na magpasama sa taong iyong pinagkakatiwalaan upang agad na magsumbong sa pulisya. Puntahan ang presintong nakakasakop sa inyong lugar. Importanteng malaman ninyo kung saang lugar naganap ang krimen ay dapat doon kayo magre-report. Humanap ng sariling abogado o kakilala. Mas magandang magkaroon ng sariling abogado ang biktima, mas maganda kung ang abogado ay malapit sa pamilya ng biktima upang mas makasigurado na ito'y hindi babalimbing. Sa kahit na anong sitwasyon ay wala nang gaganda pa sa pag-iingat kahit kasangga mo pa ang lahat ng abogado sa City Hall at ninong ang lahat ng hepe sa lahat ng presinto. Mas maigi pa rin na tayo ay mag-ingat kesa sa lunasan ang masamang sitwasyon. Sa mga katulad naman ni Vanji na rape survivors, maging matatag lamang. Mahirap ang pinagdadaanan ninyo at naiintindihan namin kung paminsan-minsan ay maaalala ninyo ang bangungot na yon sa inyong buhay. Ganun pa man ay palagi ninyong hingin ang gabay ng Panginoon. Magdasal ng taimtim na sana'y tulungan niya kayo sa mga pagsubok na yon na inyong pinagdaraanan. Huwag kayong mag-alala dahil anuman ang bangungot na dumating, magigising at magigising din kayo. Basta tatagan ninyo ang inyong pananampalataya. At huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat maraming tao ang willing pa rin na makinig at tumulong sa inyo.